everyone! Welcome back to my channel. Welcome back to Jai and Jerry po. Hello everybody. Kumusta po? Kumusta ang lahat? I hope everyone is doing fine and well today. Hello everybody. So, anyways, kumusta po? I'm not sure what to say. Anyways, I'm not feeling very good at all. But, it's been long overdue. So, gawin ko lang muna ito sandali. Very quick lang. Anyways, for this video po, I just want to share with you kasi ang tagal na talagang may nanghihingi nito and hindi ko nagawa ng sample pala, nakalimutan ko this part. So again, for this video po, I'm just going to share with you how I arrange my proof of relationship. Yung mga pictures namin, yung mga call logs namin, mga chat logs, yung conversation, lahat-lahat po for proof of relationship sample. I'm just gonna give you a sample on how to arrange your proof of relationship for your I-129F petition for alien fiancé when you file for your I-129F, and also the proof of relationship that you're going to bring at the US Embassy in Manila for your interview day po. So here are the sample photos or sample proof of relationships that I made, and you can at least para may idea kayo kung paano gagawin, saan ba magsa-start, ano ba yung mga ilalagay, kasi alam ko yung iba talaga, they're very confused on what do they put, ano ba yung ilalagay nila, paano ba i-arrange, may specific arrangement ba, meron bang susundan. So wala naman po kayong susundan, it's up to you kung gaano karaming pictures ang ilagay ninyo, gaano karaming screenshots ng mga pictures and call logs and chat logs ninyo. It's really up to you kung gaano karami yung gusto nyong isubmit as proof of your relationship. Anyways, here, this is how I did mine. So let's start with, this can be your I-129F proof of relationship and your K1 visa proof of relationship. Kasi same lang din naman po sila. You have to show that your relationship is bona fide, nagkita na kayo, magjowa talaga kayo, magkasama talaga kayo, ganyan. Yun lang naman po yung importante. So these are all the proof of relationship that I brought back then when I did my interview at the US Embassy in Manila. But then again, na-carried away lang po ako ng konti kasi walang sumasagot ng tanong ko dati kung gaano ba karami yung pictures, tinitingnan ba, ganyan. So, ang advice ko po sa inyo ngayon, wag nyo nang damihan, wag nang 100 pages kasi sobra naman po yung 100 pages. But then again, like what I said, nasa sa inyo. Pero sayang din naman po yung papel tsaka yung gastos nyo sa pag-print. So anyhow, ito. So just a disclaimer lang po pala, I am not affiliated with any government agency nor working with or as an immigration attorney. I am not a professional po or a legal expert. I'm only sharing based on my personal experience as a DIY filer of K1 visa application. These are all from my experience lamang po as a DIY filer, K1 visa applicant. So yes, eto na nga. So if you're new here, my name is Jai po. Originally from the Philippines, but I am living now in the Sunshine State, Florida. I got here through a K1 fiancé visa and I am a green card holder under 2 years conditional po. You may visit my channel, Jai and Jerry. Go to album playlist title K1 Visa and AOS step-by-step guide and tips album. Nandyan na po lahat ng videos ko about my personal experience nung nag-interview ako, ano ba yung mga requirements na hiningi sa akin, ano ba yung mga questions na tinanong, how to book biometrics and interview using the new portal right now. Paano ba magbayad using the new portal? Ano na ba? Hindi na siya MRV. Iba na po ang tawag ngayon sa pagbayad. Wala na yung MRV, yung sa CGI na portal dati. And also, how to book for medical, ano pa ba? How to fill out DS-160
and how to book for CFO. Nandyan na po lahat. And also, if you are planning to, when you come here in the US, mag-apply kayo ng adjustment of status, I do have videos there as well from my personal experience as a DIY filer. Nandyan na po lahat sa channel ko. So yes, the cover letter, ito lang po yung nilagay ko sa cover letter namin. Ito. Ganito na lang, ihiga ko na lang siya para makita nyo talaga. So, ganito po, ito po yung cover letter ko. Ganyan lang, very simple lang, very basic lang po talaga. Hindi nyo na kailangan pang lagyan ng mga flowers or anything. Mas, the simpler, the better po. And usually, hindi din naman nila hindi nila tinitingnan yung proof of relationship. Pero might as well, you have something ready on hand para at least kung magtanong man sila, maghanap sila, meron kayong maipakita. So, this is the cover letter. Ito po, ganyan lang siya, very simple. Our name, my husband's name and mine. Nakita nyo na tuloy yung name niya. Proof of relationship, tapos ganito na siya ang arrangement. Photos of our first meeting in 2020 and then second meeting namin, ganyan. Very simple lang, ayan. And then, ito na nga siya. Here are the photos of the first visit. Nag-livestream ako one time. Ito, pinakita ko siya and may nag-request. Maraming nag-request doon na gawan ko siya ng sample. Gawa ako ng video content nito para makita doon nila yung buo. So, eto na siya. So, ayan, meeting and bonding with the family at home. Ito na yung mga pictures. So, ganyan nyo lang. I-attach nyo lang siya. Depende sa inyo. Ito, 8 pictures in one bond paper. Nasa sa inyo if you want just 6 or 4 lang ba. Depende yan sa inyo. And then, yan, bonding with the family at the beach. Ito po, ganyan. Ganyan lang siya. Pinagdikit ko lang talaga siya para hindi na masyadong na bond paper. So, depende lang po sa inyo ha. Depende sa inyo kung gaano karami yung gusto niyo. Pero, ako talaga yung advice ko, wag nang 100 pages. Wag nyo nang ganituhin kasi hindi talaga nila tinitingnan yan. Pero, at least, kung maghanap man sila, meron kayong may pakita. So, this is our second meeting. So, yung mga mag-a-apply pa lang dyan, if nakapag second meet na kayo, ayan, maglagay kayo yung sa first meeting, tsaka sa second meeting. Nilagyan ko lang dito, here are, tapos in-attach, nilagyan ko siya ng ganito, yung paper clip patawag nito. So, ayan. And then, meeting with friends. Eto. Ay, sa first meeting pala ito. Bakit ito nandito? Uy, saan ka nang galing? Ba't nandyan ka? Anyways, parang may kulang dito na papel. Ayan. So, medyo nadamihan ko siya kasi nga walang nag-reply dati kung tinitingnan ba nila, gaano ba karami yung gagawin. So, ayan, eto. So, kung ako po sa inyo, wag nyo nang masyadong damihan ganito. Kahit ganyan lang, ipagdikit-dikit nyo lang sila. Pwede na yan. Yung iba nga, isang buong bond paper talaga, isang picture. Depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay ninyo. Ito, bonding at the beach, wedding proposal. Yan na, the proposal. Ito na siya. So, nasa sa inyo lang. Tsaka, ito yung ginawa ko sa isang buong page. Ganito lang yung nilagay ko. Diyan lang yung parang wordings. Tapos, itong buo na, we are engaged. Ganyan. So, depende lang sa inyo kung gaano karami. Ito. Fun time at the beach. Pero yun nga, hindi talaga ito hinanap sa akin do kahit tiningnan man lang isa or tinanong ba ako na may proof of relationship kami. Hindi talaga ako hinanapan nito. Ayan. Nung umalis na siya, hinatid namin sa airport with the family. And this is our ito yung sa sa call logs namin kasi hindi kami masyadong nagchat-chat. More on kami. Here are our call logs from our 24/7 video call since we met in 2019. Ayan, yung sa email. Kasi we met sa sa Filipino Cupid. Tapos ganyan lang siya. Na-screenshot ko lang tapos pinagdikit-dikit ko na lang sila. Ganyan lang. So these are just a sample for you guys para magka-idea kayo kung paano ba siya ilagay. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, in-edit ko na siya sa phone bago ko siya in-attach dito para at least
Diretso na siya. So, 4 yan. Hindi din naman makita kung gaano karami yung calls, ganyan. Ito, medyo kita siya konti. Ayan, June, ito. Madilim na. Ayan. This is just a sample for you guys para at least magka-idea kayo. Mga ganyan lang, kahit konti lang yan. Tapos, ito na yung chat namin. Our first conversation on WhatsApp was dated on November 24, 2019 onwards. Ayan na siya. Hindi masyadong makita. But, ayan, ipinagdikit-dikit ko na lang tapos nilagay ko na siya. Tapos, hindi na nga ako naglagay ng wordings. Ito lang kasi konti lang naman yung mga ano talaga namin conversation. When he first sent me flowers, ito na yun. Valentine's, yung pag-alis niya sa airport, ito. Christmas, birthday ko, birthday niya, ito. Ayan, konti lang, ganyan, pinagdikit-dikit ko lang talaga sila. So, depende na rin sa inyo guys kung paano nyo, ilang pictures ang ilagay nyo in one bond paper. Ito na carried away lang din ako nito kasi proof of relationship pala yung gusto ninyo. Anyways, this is just a sample idea, okay? Ito, here are the screenshot photos of our video call from January 1 to January 2020 to present. And when I say present, hanggang po yan? February of 2023 kasi March 2023 ako interview. Ayan. So, pwede din kayo gumawa nito if you have. That's just a sample right there. Ayan. Kahit konti lang, wag na ganito karami kasi sayang din naman yung bond paper ninyo. So, ito. Yung sample. So, ayan, para at least magka-idea kayo paano gawin, ano bang kailangan gawin. Basta yung mga importante lang ang ilagay na ninyo. Ayan, So, yan. Ganyan ko siya ginawa. So, ayun po yung sample ninyo. Anyways, pinasa sa inyo. Tapos, lagyan nyo na lang ng ganito paper clip para at least mas organized siya. Para pag hiningan talaga kayo, makukuha nyo siya. Yung buong talaga, yung buong whole page talaga ang makukuha ninyo. So, ayun. And then the cover letter, tapos ilagay nyo siya. Nilagay, short itong ginamit ko. If you're gonna ask me anong size ng bond paper ang ginamit ko, I use short bond paper po para na tayong nito. So, I use short bond paper on all the forms for my proof of relationship. Short bond paper na yung ginamit ko. Or this is A4 size. I can't remember. I think this is A4 size, not short. Anyways, nagkasya siya sa short. Anyways, if you're going to ask me, somebody asked me before, if ano ba daw size, may size requirement ba ng mga documents na kailangan isasubmit sa US Embassy. Wala pong size requirement when you're going to submit or all the forms and the documents that you need to bring sa USEM, especially the proof of relationship. Wala pong size requirement. You can use anything. Short bond paper, A4 size, or a long bond paper. Nasa sa inyo na po yan. So, that is the sample of how to make your proof of relationship for your I-129F and also your US Embassy proof of relationship for your interview. So, ganun ko po siya ginawa. Hopefully, at least with this, mabigyan kayo ng idea. And please help me share this to anyone you know that is still waiting for their NOAA 2 or kakabook lang ng mga interview nila. Ang dami pala ngayon nagkakaproblema kasi wala talaga no slots available for interview and even biometrics. Ang dami nyo po ngayong nag-aabang ng interview slots. Even the other visa, US visa applicant po, hindi lang K1 visa ang nagre-reklamo right now. So hopefully, meron na pong mag-open na slots and makabook na po kayo. Pasortehan na lang po talaga. Anyways, yes, I think that's it. That's all I have for you for today.
Kailangan ko nang magpahinga. Parang yung boses ko na namamalat na. So, ganun po. At least mabigyan ko ng sample. Please help me share this video to anyone you know that is applying for K1 visa. And also, hinawakan ko na lang kayo dyan. So, give this video a like. And share this video, and please sa mga bago pa po, if you're new to my channel, mag-subscribe ka na para hindi ka huli sa update about K1 visa and other updates from USCIS. Thank you very much po sa lahat ng nakasuporta sa atin. Maraming salamat po. Good luck po sa inyong lahat, and also sana hindi kayo magsawang suportahan po ako. So thank you, and yes, they are approving September 2nd week filers right now for NOAA 2. Comment down below kung anong filer ka ng September. Baka ikaw na ang sunod na makareceive ng approval notice for your I-129F petition. So thank you, and I hope to see you in my next video. Bye!